Nagsalita si Brittany. Nagmumula sa kanan ang mga paparating na mga nilalang. Kaya dito na tayo sa kaliwa pumunta. Kailangan muna nating umiwas sa gulo. Pero kailangan natin maglakad ng mabilis o tumakbo. Dahil hanggat maliit lang ang distansya natin sa kanila, ay mararamdaman nila kung nasaan tayo o kung saang direksyon tayo papunta. Okay, sige. Sagot ni Magnus at nagsimula na silang maglakad ng mabilis nang medyo nakatingkayad ang mga paa para hindi masyadong malakas ang bagsak ng kanilang mga yabag at hindi maramdaman ng paparating na nilalang ang direksyong kanilang pupuntahan. Makalipas ang isang oras na pagtakbo ng tahimik, ay sabi ni Magnus, "Baka pwede na tayo magpahinga o di kaya kahit mabagal na lang na paglalakad." Tinignan ni Carlo si Brittany. "Oo, sige, pwede na," sagot ni Brittany. Tapos ilang saglit pa ay nagkatinginan ang mag-asawa. Halos magkasabay na lumuhod ang dalawa at idinampi ang kamay sa lupa. Tumahimik naman sina Magnus, Maris at Oliver dahil tila may pinapakinggan sa lupa ang dalawa. Noong tumayo ay sabi ni Brittany, "May sariwang tubig malapit sa atin. Tara sa direksyong ito." Wika noon tapos nagpatiuna na sa paglalakad. Nakasunod naman ang apat. Ilang saglit pa ay huminto na ang dilag tapos sinabing, "Dito lang kayo. Tara Carlo, hanapin natin." Agad kumilos ng mabilis ang dalawa at nagpaikot-ikot sa paligid. Ilang sandali pa ay sabi ni Carlo, "Sumunod kayo rito. Narito ang hinahanap natin." Nagtungo naman sa kinaroroonan ng dalawa sina Magnus at naabutan nilang nililinis ng dalawa ang harapang bahagi ng may kalakihang puno. At sa pagitan ng malalaking ugat noon ay may maliit na butas na may bumubukal na tubig. Nagsalita si Brittany, "Akin na yung stainless na kaldero natin dyan. Hindi ito pwedeng biglain dahil bigla rin itong lalabo. Ako ang sasalok tapos ipapasa ko sa inyo para kayo na ang maglalagay sa mga galon natin." Sabi naman ni Magnus, "Sa wakas, may nakita rin tayong tubig. Nag-aalala na talaga ako na wala tayong makikitang water source dito. Lalo at nasa kalahating litro na lang siguro ang tubig sa lalagyanan ko." Sabi naman ni Carlo, "Posibleng marami pa ang ganito sa dimensyong ito. Pero mahirap lang hanapin dahil maliliit lang at nasa mga gilid ng puno. Kaya kapag malapit na uli maubos ang tubig natin, ay kailangan na namin uli maghanap ng bukal sa paligid." Sinimulan na nga nila ang paglalagay ng tubig sa dala nilang mga galon. Nagsiinom na rin silang lahat at nagpakabusog sa tubig. Sinamantala na rin nila ang makapaghugas ng sarili sa pamamagitan ng pagsalok ng tubig tapos magbabasa lang ng towel. At iyon na ang ipupunas sa katawan para mas matipid sa tubig. Lalo at napansin nilang humihina na ang labas ng tubig sa maliit na bukal at kaunti na lang ang natitira. Makalipas ang isang oras na pamamalagi nila sa may puno, ay natapos na sila at nagpasya ng magpatuloy sa paglalakad. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, ay nagpasya na silang magpahinga sa nakita nilang kuweba para makapagluto ng kanilang kakainin. Sabi ni Magnus, "Bukas na lang siguro tayo magpatuloy sa paglalakbay. Sa tingin ko, sapat na ang pagod natin sa araw na ito. Masyado tayong pinagod ng napakaraming mga aswang na iyon." Sumang-ayon naman si Carlo, "Oo Magnus, nakakaramdam na rin ako ng antok. Ayoko namang i-activate ang extra energy reserve ko dahil mas kakailanganin natin ito sa panahong mapapalaban tayo ng pangmalakasan talaga." "Oo nga, tama ka dyan Carlo," sagot ni Magnus. Tapos si Brittany naman ang nagpresenta na magsaing
at tinabihan naman siya ni Carlo habang nagbabantay sila ng sinaing. Si Oliver naman ay naroon sa gilid ng kuweba. Nakahiga at nakanganga na kaagad na natutulog. Pagod na rin kasi siya, kaya sinamantala na kaagad ang pagkakataon na makaidlip habang nagluluto pa lang sila ng sinaing. Sina Magnus at Maris naman ay nasa unahan kaunti ng kuweba, nagmamasid sa kapaligiran kung wala bang kalaban sa malapit. Makalipas ang kalahating oras ay sabi ni Brittany, "Tara, kain na tayo. 2:00 na pala ng hapon, oh. Akala ko tanghali lang. Ang hirap kasi i-estimate ng oras rito, lalo at palaging makulimlim." Agad na ring nagising si Oliver. Lumapit naman sina Magnus at Maris. Inabutan sila ni Carlo noong kanilang stainless na plato na malalim. May laman na iyong kanin, dahil pagkaluto ng kanin ay hinati na kaagad sa 5 plato. Tapos inilagay sa gitna ang ulam na adobong baboy. Nagsikuha na rin sila noon ng 2 malalaking tipak. Tapos nagbudbud ng chili powder at nagbiga ng kalamansi. Saka na nagkanya-kanyang upo sa mga gilid. Noong matapos makakain ay sina Magnus naman ang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Saka sila nagsitambay sa labas noong kuweba. Nagsalita si Oliver. "Carlo, sa tingin mo, ligtas tayo sa kuwebang ito?" "Hindi pa rin, Oliver. Kasi nasa teritoryo tayo ng mga Leshy. Advanced version ang mga iyon ng taong kahoy." "Ha? Paano sila naging advance?" "Di ba, yung mga taong kahoy na nakaengkwentro natin ay hindi naman naglalakad para umatake. Ginagamit lang nila ang kanilang mga ugat at mga baging para atakihin tayo. Samantala ang Leshy ay talagang nakakapaglakad ng mabilis gamit ang napakaraming ugat na nagsisilbing kanilang mga paa. At mas mabangis sila kaysa doon sa mga taong kahoy. Mas matalas rin ang pandaman nila dahil nakakapaglakad nga sila. Kaya nararamdaman nila ang kahit anong gumagalaw sa lupa sa loob ng teritoryo nila." "So, paano tayo matutulog kung nasa delikadong lugar pa rin pala tayo?" Di ganun uli, reliyebo sa pagtulog para may nagbabantay. Sinong gustong matulog ng mas maaga? 5:00 na rin naman. Sabi naman ni Magnus. "Kami na ni Maris ang unang matutulog." Sabi naman ni Oliver. "Sige, sasabay na rin ako. Pwede nyo na akong gisingin kahit mga 12:00 ng madaling araw lang. Sakto na ang tulog ko noon. Kahit ako lang ang maunang magbantay. Tapos mga 2:00 o 3:00 ko nagigisingin sina Magnus." "Okay, sige, walang problema," sagot ni Carlo. Tapos nagsipasok na sa kuweba ang tatlo. Sina Brittany at Carlo naman ay doon lang tumambay nang nakasandal sa isang bato malapit sa kuweba. Kahit nasa maliit lang sila na kuweba ay natulog ng magkakahiwalay ang tatlo. Habang nagbabantay ay nagsalita si Carlo. "Hindi talaga tayo safe rito. Nararamdaman ko ang Leshy na nasa malapit lang. Hindi lang siguro nila matumbok ang kinaroroonan natin dahil nasa bato tayo at sila Magnus ay ganoon rin. Pero kung naglalakad-lakad tayo ngayon sa lupa, ay siguradong na-trace na noon ang kinaroroonan natin." "Oo, mahal, tama ka. Kaya kailangan ma-warningan agad si Oliver na magdahan-dahan lang sa paglalakad kapag nagising na siya." "Oo, tayo na ang lalapit sa kanya roon kapag gumising na siya para hindi na siya pumunta rito. Kahit doon na lang din siya magbantay sa bukana mismo ng kuweba." Sumapit ang pasado 12:00 ng madaling araw. Nagsalita si Brittany. "Mahal, tara, gisingin na natin si Oliver para siya na ang magbantay. Palapit na ng palapit sa kinaroroonan natin ang mga nilalang na nasa paligid. Baka matagpuan na nila ang kinaroroonan natin bago pa mag-umaga. Tiyak, mapapalaban na naman tayo nang wala pang pahinga. Kailangan natin makatulog muna ng kahit 3 oras bago magpatuloy sa paglalakad o makipaglaban." "Oo, sige, tara na," sagot pa ni Carlo at dahan-dahan ang tapak sa lupa papabalik sa kuwebang kinaroroonan
nila Magnus, Oliver at Maris. Pagkarating roon ay si Carlo na ang lumapit kay Oliver para gisingin iyon. Oliver, gising na. Mag-aalauna na. Agad namang nagising si Oliver. Oh, bakit nyo pa pinaabot ng alauna? Sabi ko, di ba, ayos na sa akin kahit hanggang alas 12. Oo, hayaan mo na. May sasabihin mo na ako mahalaga sa'yo. May mga nilalang na naghahanap sa kinaroonan natin. Pero hindi niya pa tayo nararamdaman dahil nasa bato naman tayo nakapatong. Pero kapag nagsimula tayong maglakad-lakad ng normal sa lupa, ay tiyak malalaman na ng nilalang ang kinaroroonan natin. Kaya huwag ka nang lumabas. Dito ka na lang sa bukana magbantay. Kailangan na naming matulog dahil siguradong bago pa sumapit ang alas 6 ng umaga, ay malalaman na ng mga nilalang kung nasaan tayo. Huwag kang gagawa ng ingay ha o maglalakad-lakad sa kung saan-saan. Okay Carlo, gets ko na. Sagot naman ni Oliver at tumayo na ng tuluyan. Hindi na rin muna siya nagkape dahil makakalikha lang siya ng ingay kung may iba pa siyang gagawin. Agad nang naglatag ng tolda ang mag-asawa mula sa kanilang dala at natulog na. Ilang saglit lang ay humihilik na ng mahina si Carlo. Habang nakaupo si Oliver sa may bukana, ay nararamdaman niyang tila umuuga ang lupa. Kaya dumapa siya at inilapag sa lupa ang kanyang tenga. Nararamdaman niya na tila may nagdidrill sa ilalim ng lupa. Napasabi na lang siya sa sarili. Naku, totoo nga ang sinabi ni Carlo. Nasa malapit na lang ang nilalang. Sana hindi mo na makita ang kinaroroonan namin hanggat hindi pa nag-uumaga para maging sapat muna ang oras ni na Carlo sa pagtulog. Sumandal lang si Oliver sa may gilid noong kuweba habang nakatingin sa labas hanggang sa hindi niya namalayan na nakaidlip na pala siya. Nagising na lang siya noong may tumatapik na sa kanya, si Maris. Uy, Oliver, bakit mo tinulugan ang pagbabantay? Tsaka di ba, dapat sabay-sabay tayong magbabantay? Bakit hindi mo ako ginising? Uy, Maris, pasensya na. Tahimik naman kasi ang paligid, kaya naisip kong hayaan na lang muna kayo na matulog ng mas mahaba. Nakita ni Oliver na papalabas ng kuweba si Magnus. Magnus, huwag kang tatapak sa lupa. Napahinto naman si Magnus sa paghakbang. Ha? Bakit? Nasa malapit ang mga halimaw na naghahanap sa atin. Ang sabi ni Carlo bago sila natulog ay nasa malapit ng iyon, nararamdaman din nila. Hindi lang tayo nararamdaman sa ngayon dahil narito tayo nakatapak sa bato ng kuweba. Subukan yung ilapat ang tenga nyo sa sahig na bato. Maririnig nyo na nasa hindi kalayuan lang talaga ang mga nilalang. Ayokong malaman nila ng maaga ang kinaroroonan natin dahil katutulog lang nila Carlo at Brittany. Alauna na ngayon sila natulog eh. Alas 4 pa lang oh. Sana umabot pa ng alas 6 na hindi tayo nakikita ng mga nilalang sa paligid para maging sapat naman ang oras ng tulog nila bago sila gumising. Ah, ganun ba? Sige, dito na lang ako sa gilid magbabawas ng tubig. Uwi ka pa ni Magnus. Sabi naman ni Maris. Sige na Oliver, ituloy mo lang ang pag-idlip mo. Kami na bahala ni Magnus magbantay. Okay sige, salamat. Sagot ni Oliver at muli nang isinandal ang ulo sa dingding na bato. Naupo ng magkatapat sina Magnus at Maris. Tahimik silang pareho hanggang sa makita nila na humahawi ang mga puno sa unahan, pati na ang mga talahib. Tinignan ni Maris ang suot niyang relo. Alas 5:30 na. Nagsalita ng mahina si Maris. Magnus, isingin mo na ang dalawa. Kailangan na nating umalis rito. Maari tayong matrap dito kung dadagsa ang napakaraming halimaw. Hindi na tayo makakalabas pa sa kuwebang ito. Tumango lang si Magnus at tinungo na sina Carlo at Brittany. Si Oliver naman ay si Maris na ang gumising at itinuro ang unahan. Nanlaki ang mga mata ni Oliver noong makitang humahawi na ang mga dahon sa paligid na tila ginagalugad ng mga halimaw na may hinahanap.
pero hindi pa nila nakikita kung anong klaseng nilalang ang mga naroon. Noong makatayo na sina Carlo at Brittany ay agad na ring inilagay sa likuran ang kanilang mga bag matapos mailigpit ang toldang hinigaan. Sumenya si Maris sa kanila na nasa kaliwang bahagi ang mga nilalang, kaya dapat ay sa kanan sila magtungo. Pero noong papahakbang na sila papalabas ng kuweba, ay biglang lumitaw ang 5 malalaking alupihan o centipede na kasing laki ng bilog ng katawan ng tao ang katawan ng mga iyon. Kulay itim at may mga nagliliwanag na guhit na pula ang buong katawan, na tila nagbibitak-bitak at nagbabaga sa loob. "Nakita na nila tayo. Huli na para tumakas. Lumaban na tayo," wika ni Carlo at agad ibinaba ang bag sa likuran. Saka nagpalit na ng anyo. Lumaki ang katawan at humaba ang mga braso na may matatabang ugat at matatalas na kuko. Sabay talon sa ibabaw noong isang alupihan at niyakap iyon mula sa ibabaw. Marahas naman na nagpumiglas ang alupihan at ginamit ang 2 matutulis na tila karayom na naroon sa may buntot. Mabilis inilihis ni Carlo ang kanyang katawan para hindi matamaan ng pagtuso. Maging si Brittany ay nagpalit na rin ng anyo at sumalakay sa isang alupihan na aatake na dapat kay Maris. Parehong dinala ng mga alupihan sa unahan sina Carlo at Brittany. Si Magnus naman ay inihanda ang kanyang mechanical sword at nag-on ng laser na kayang makahiwa ng matitigas na bagay kahit pabakal. Si Maris naman ay napilitan ng gamitin ang kanyang kapangyarihan mula sa dugong burhamin. Masyadong marahas at matitibay ang katawan noong mga alupihan at hindi kakayanin kung normal na itak lang ang ipanlalaban. Si Oliver naman ay nagsimulang pumana pero tumatalbog lang ang mga palaso niya na tila pumapana lang siya sa isang makapal na bakal. Kaya nagpalit siya ng target. Hinihintay niyang maalis ang nakatakip sa bahagi ng mata noong mga alupihan at iyon ang kanyang inaasinta. Pero malikot masyado ang kaharap niyang alupihan at merong kakaibang talukap na tumatakip sa mata kapag pinapana niya. Gamit naman ang kanyang mataas na antas ng telekinesis ay iniangat ni Maris ang malaking alupihan at ibinato sa gilid ng kuweba. Tila nahilo lang iyon at muling sumalakay. Kumumpas si Maris sa ere at pinaangat ang mga bato sa paligid at ikinumpas paturo naman sa alupihan. Pero matigas talaga ang balat noon. Tanging gasgas lang ang nagagawa noong atake niyang iyon. Nakita niyang nanganganib na si Oliver dahil nakumbabawan na iyon ng alupihan na kaharap at tinapakan ang mga kamay, hita at binti. Kaya wala nang magawa na pagkilos pa si Oliver. Itinaas ni Maris ang antas ng kapangyarihan na kanyang ginagamit at doon na tuluyang umitim ang kanyang mga mata. Iniangat niya sa ere ang kaharap niyang alupihan at doon na siya sumigaw ng malakas. Ilang saglit pa ay bigla na lang sumabog ang ulo noong alupihan. Mabilis siyang bumaling sa kinaroroonan ni Oliver at kinumpasan ng kamay ang alupihan na nakadagan rito. Saka iniangat sa ere at inihampas sa malaking bato katabi ng kuweba. Dali-daling tumayo si Oliver at dinampot ang kanyang pana. Noong muling bumalik ang alupihan na iyon para umatake, ay doon na muling nanginig si Maris habang nakaturo ang mga kamay roon. At sa ilang saglit pa ay sumabog na ang ulo ng alupihan na iyon. Noong lingunin niya si Magnus ay nakita niyang nasa ibabaw si Magnus noong alupihan at nakabaon ng malalim ang espada sa ulo ng alupihan na kumikisay-kisay sa lupa. Dali-daling binunot ni Magnus ang espada niya sa ulo ng alupihan at tumakbo papalapit kay Maris.
Huwag kang lumapit! Huwag mo na kayo lumapit sa akin! Sigaw ni Maris na naging kakaiba ang boses. Tila nakikipaglaban si Maris sa kanyang ikalawang pagkatao na gustong sumakop sa kanya. Kaya namimilipit ito habang nakaluhod sa lupa. Ilang saglit pa ay bigla na lang ding nahimatay. Makalipas ang ilang minuto ay nakabalik na rin sina Carlo at Brittany. Nasaan yung tao na ang mga ito? Pero punong-puno ng tilamsik ng itim na likido na siyang dugo noong mga alupihan. Ano nangyari kay Maris? Tanong ni Brittany. Si Magnus naman ang sumagot. Napilitan siyang gamitin ang kapangyarihan ng dugong burhamin, kaya siya nagkakaganyan. Hayaan niyo lang muna siya, magigising lang din yan. Kailangan niya lang paglabanan ang masamang bahagi ng pagkatao niya. Lalo at ginising niya pala iyon sa paggamit niya ng itim na kapangyarihan. Sabi naman ni Oliver, hindi natin siya gigisingin. Hanggang kailan siya dyan sa lupa? Basta, hayaan niyo lang. Magkape na muna tayo. May biskwit naman tayong dala, di ba? Iyon na lang muna ang almusal natin, tapos i-partner sa kape. Magigising rin yan si Maris maya-maya. Abangan niyo lang. Sinunod na lang nila Magnus at Oliver ang sinabi ni Brittany. Hindi nila ginalaw si Maris pero naroon lang sila nakaupo sa gilid noon. Sina Carlo at Brittany naman ay magkatabi habang nagpapainit ng tubig sa butane stove para sa kanilang kape. Makalipas ang ilang minuto ay lumapit na si Brittany kina Magnus at Oliver. Saka inabutan ng tag-iisang biskwit at kape. Nagpasalamat naman ang dalawa. Habang kasalukuyan sila nagkakape, ay dahan-dahang nagkakamalay si Maris. Inalalayan naman siya agad ni Magnus. Anong nangyari? Tanong ni Maris. Nawalan ka ng malay, dahil siguro sa paggamit mo ng itim na kapangyarihan. Oo, naalala ko na. Muntik na akong matalo sa pagkontrol ng katawan ko. Nagpupumilit na naman kasi ang ikalawang persona sa loob ko. Na siya na raw muna ang magdadala ng katawan ko dahil narito kami sa masamang mundo. Hindi ako pumayag, puro lang karahasan ang alam noon at baka pati kayo ay mapahamak dahil sa kanya. Kaya hindi ako papayag na siya ang makasama nyo. Salamat Maris sa patuloy mong paglaban sa masamang bahagi ng pagkatao mo. Oo naman, hindi ako papayag na siya ang mamayani sa aking pagkatao. Masasayang ang mahabang panahon na pagod ko sa paggawa ng kabutihan. Siguradong sisirain niya lang lahat ng pinaghirapan ko. Napalingon naman sila noong lumapit si Brittany. Oh, magkape ka muna Maris. Hindi natin alam kung ilan pa ang paparating na mga nilalang sa lokasyon na ito. Lalo at nagkaroon ng kaguluhan rito. Mas mabilis iyong makakatawag ng atensyon sa iba pang mga nilalang. Kaya kailangan na natin makaalis rito after natin mag-almusal. Sabi naman ni Maris. Oo Brittany, tama ka. Tapos nagsimula na rin siya mag-almusal noong biskwit at kape. Makalipas ang ilang minuto ng pag-aalmusal ay nagpasya na silang magpatuloy. Maris, ayos ka lang? Oo, ayos lang ako Magnus. Meron lang kaunting pitik sa sentido. Yun bang parang may hangover na sakit sa ulo? Hindi masyadong masakit, pero pumipitik paminsan-minsan. Gusto mo magpahinga muna tayo? Naku, hindi pa pwede Magnus. Hindi pa magandang pagpahingahan ang lugar na ito. Kaya ko pa naman. Okay sige, sabi mo eh. Hayaan mo, pwede naman tayo magpahinga ng mahaba kapag nakarating na tayo sa lugar na medyo masukal at may kuweba uli na mapagkukublian. Wika ni Magnus at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nang biglang may mga ugat at mga baging na kumapit sa kanilang mga paa at ibinitin sila patiwari. Naloko na! Paano hindi ko yun naramdaman? Wika ni Carlo. Pinaghuhubad na nila ang kanilang backpack at inilaglag sa lupa. Sabi ni Carlo, kailangan sabay-sabay tayong kumilos para makawala tayo rito. Sabi naman ni Oliver, Carlo, anong nilalang naman ito? Yan na yung Leshy na sinasabi namin kahapon.
Agad kumuha ng 3 palaso si Oliver mula sa kanyang lalagyanan. Nakatutok na iyon sa malaking puno sa kanilang unahan. Pero hindi niya pa pinapakawalan. Si Magnus naman ay hawak na ang mechanical sword na nakaon ang laser. Muling nagsalita si Carlo. Sabay-sabay tayong kikilos Unahin muna natin ang baging sa paa natin. 1, 2, 3. Sigaw ni Carlo. Mabilis nilang inabot ang mga baging na nakapulupot sa kanilang paanan. Si Magnus naman ay ginamit ang espada at tinagpas ang baging sa kanyang mga paa, kaya agad nalaglag ang 3 sa lupa. Si Oliver naman ay pinana ang baging, kaya nakawala rin siya. Tapos sa kanya pinana ang baging sa paa ni Maris at sinalo naman iyon ni Magnus. Muli na silang humanda dahil papasalakay na sa kanila ang mga baging na siyang nagsisilbing galamay noong nilalang na Leshy. Tumalon ng mataas sina Carlo at Brittany at doon tumulay sa mga malalaking baging na papasugod sa kanila. Ngunit sinalubong nila iyon at ginawang tulay para makalapit. Pagkarating nila sa mismong puno ay buong lakas nila iyong pinagkakalmot, pero sunod-sunod ang pag-atake sa kanila ng maraming ugat, kaya pinagpuputol nila iyon gamit ang kanilang matatalas na kuko. Subalit muli lang ding humahaba. Si Maris naman ay ginamit ang telekinesis para ipulupot sa mga kahoy sa paligid ang mga baging na umaatake naman sa kanila ni Oliver. Sabi naman ni Magnus, "Aliwin niyo siya! Ako ang sasalakay sa gitna!" Ipinagpatuloy nilang lahat ang pag-atake sa nilalang na Leshy para sa kanila mabaling ang atensyon. Itinaas pa ni Magnus ng 1 antas ang level ng laser sa kanyang mechanical sword. Pero bago pa siya makalapit ay sunod-sunod ang 3 malalaking ugat sa pagsalubong sa kanya. Ginalingan ni Magnus ang pag-ilag at noong malapit na siya ay biglang gumitna si Carlo at sumenyas na doon siya pumatong sa likod. Kaya tumalon si Magnus sabay patong sa balikat ni Carlo upang mas mapataas ang talon at maabot niya ang itaas na bahagi ng Leshy. Sa kanya buong persang isinaksak ang kanyang mechanical sword sa gitnang bahagi ng ulo noon. Napaungol ng malakas ang nilalang at kusang pumalo sa kahit saang direksyon ang napakaraming ugat. Nasapul si Maris at tumalsik, ganun din si Oliver. Sina Carlo at Brittany ay napitik rin nang hindi sinasadya, kaya napatalsik rin sila. Naiwan si Magnus na nakasaksak pa sa noo ng nilalang ang hawak na espada, hanggang sa unti-unti nang nagbago iyon ng kulay at hindi na gumagalaw. Pumipikit na rin ang malaking itim na mata. Doon na tumalon si Magnus at pinagpuputol ang mga naninigas na mga galamay, sanga at ugat. "Ano, ayos lang kayo?" tanong ni Magnus. Noong lingunin niya ang mga kasama ay pare-parehong nasa lupa ang mga iyon, papabangon pa lang. Nilapitan ni Magnus si Maris at inalalayang makatayo. Ganon din si Oliver na nakahawak sa balakang dahil iyon ang bahagi na tumama sa puno noong tumalsik siya. Sabi naman ni Carlo, "Sa tingin ko, iyon na ang huling mapanganib na nilalang na malapit sa atin ngayon. Kaya makakapagpahinga na tayo." Sabi naman ni Magnus, "Kailangan na rin natin maghanap ng ligtas na lugar na mapagpapahingahan. Masyado tayong pinagod ng mga nilalang rito Ang lalaki at antitibay pa nila." "Oo nga nabugbog ang puwetan ko at balakang sa kakabagsak," dagdag naman ni Oliver. Nagpatuloy sila sa paglalakad at naghanap na ng kuwebang kanilang pansamantalang mapagpapahingahan. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 213. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.